siyang aawit. Makikita nila ang Panginoon, sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga buhong-muog nitong Jerusalem, pagkat ang inirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may gala, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong gala na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinuko at siya ay itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita.
Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihama ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na dihama sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Di niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang buntong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong lahat, banal na araw sumikat, hadinat sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman naggapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila rin naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, buspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Merry Christmas po. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Tunay na isang napakasayang araw ang araw na ito sapagkat ang ating ipinagdiriwang ang may birthday ay ang ating Panginoon. At ang misteryo ito na tinatawag natin the mystery of the Incarnation is the start of the salvific act of God. Nagplano ang Diyos na iligtas ang tao at nang isilang ang Panginoon. Tinutupad na niya ang pangako nito. Kaya nga tayo'y buong buo ang kagalakan sa ating mga puso, nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ang isinilang ay ating tagapagligtas. Ang isinilang ay ang ating Diyos na may likha ng lahat ng bagay katulad ng narinig natin sa ating pagbasa. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay naging tao. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ngayon ay nakiisa siya sa mga nilikha niya. Ito ang pinakadakilang mensahe ng tinatawag natin hiwaga ng pagkakatawang tao or the mystery of the Incarnation. God becoming man. The eternal subjecting himself to time. The Almighty became vulnerable. Ito ang hiwaga na kahit anong gawin natin ay hindi natin lubusang mauunawaan na tinatanggap lamang natin ng buong pananampalataya, buong pag-asa at buong pasasalamat. Minamahal ko mga kapatid, sa simula't simula pa, alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Subalit ang pag-ibig na ito, katulad ng pananampalataya ng mga Hudyo noong unang panahon at magpahanggang ngayon ay nananatili, ay nagkaroon ng mukha ng si Jesus ay nagkatawang tao. Alam natin ang Diyos ay habag. Alam natin ang Diyos ay pagpapatawad. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at nagpapagaling. Alam natin na ang Diyos ay nagmamalasakit. Lahat ng ito nagkaroon ng mukha. Lahat ng ito ay nakita at naranasan. Lahat ng ito ay hindi nanatiling salita kung hindi nagkalaman and fleshed in the very life of our Lord Jesus Christ. At ito ang ating ipinagbubunyi, ito ang ating ipinagdiriwang sa liwanag ng ating pananampalataya. Minamahal ko mga kapatid, kung iyon ang pinakapuso ng ating pagdiriwang, Diyos na nagkatawang tao para tayo iligtas, Diyos na binigyang mukha ang pag-ibig, ang habag, ang katapatan, ang pagpapala, ang biyaya, ang mensahe ng